Para pala sa inyong mga baguhang nag-alagad manok, ang topic ko ngayon papaliwanag sa inyo, ang isi-share ko sa inyo tungkol naman sa kaalaman ko kung paano natin alagaan, gagamutin ang ating alagang manok kung mayroong nagkasakit sa kanila. Sa proseso kasi sa pag-alaga ng manok, kapag nakapag-seminar ka, ang manok nga malubha ng sakit, sa tingin mong wala ng pag-asa pagkagaling, hindi na talaga yan ginagamot. Pero ako, iba ako, na manawain ako sa alaga kong manok. Kahit sa tingin ko nga malubha na ang kanyang sakit, ginagamot ko pa rin yan dahil nagpasulabi sa puso ko nga maawa ako sa kanya. Binigyan ko pa rin ng gamot, ginagamot ko pa rin yan siya, gialagaan. Pero pag halimbawa lang makarecover, mabubuhay, nire-reject ko na yan. Ang ginawa ko niyan, pinamimigay ko lang yan sa aking mga kaibigan, kumpare, sila nang bahala kung anong gagawin nila yan. Basta napagaling ko siya na nagkaroon siya ng sakit, kung sakali mang makaligtas ang buhay niya sa kanyang sakit. Pero karamihan talaga yan sa nag-alagang manok, kapag ang manok nila malubha ng sakit, di na nila yan ginagamot. Ako lang ang gumagawa niyan, lalong lalo na sa nakapag-seminar ka tungkol sa pag-alaga ng manok. Dahil ang manok talaga kung malubha ng sakit, wala nang pag-asang gumaling, di na talaga pinag-aksyahan pa ng panahon na gamot-gamutin mo pa yan dahil alam mo naman yang hindi mabubuhay. Ganyan din ang paggamot sa manok talaga. Sa tingin nila, kung manggagamot ka sa manok nga wala nang pag-asa pa yan na makaligtas, mabubuhay pa siya, hindi na nila yan ginagamot. Pero ako, naawa lang ako, kahit alam ko nga malubha ng kanyang sakit, wala na siyang pag-asa pa na mabubuhay, ginagamot ko pa rin yan habang may hininga pa dahil naawa ako, dahil may buhay yan tulad sa akin na nag-alaga. Ganyan ako ka magmahal sa aking alagang manok. Ang iba nga, kapag sa tingin nila bagsak ang pakpak, inaalis na kagad yan nila, hindi na nila yan gagamutin pa, pinamimigay na lang yan. O kaya ang kanilang mga tauhan kung gustong ulamin, pinapaluto nila yan. Yan totoo sa ibang nag-alagang manok, dahil ang mga reject kasi hindi na talaga yan makabawi pa tayo sa ating ginagastos sa kanila, dahil reject na nga. Kung ibibinta man natin yan, iyan din nakakasira sa ating nagpapalahig manok na alam nating nagkaroon na ng sakit malubha, ginamot lang natin gumaling, tapos ibinibinta natin sa kanila, doon din sila mardala sa atin na bumibiling manok uli. Kaya huwag natin gawin dapat yan, kasi hindi ko mismo yan ginagawa. Sarili ko lang tong opinion, na sa inyo na, kasi ang reject na manok, hindi na dapat talaga natin yan inalagaan pa ng matagal, pinak-recover natin ng husto para nga maibinta lang natin sa tamang presyo. Dapat ang ibibinta talaga natin sa tamang presyo, parang hindi magsisisi ang nakabili natin, hindi rin natin pagsisihan na hindi na bumabalik ang namimilig manok sa atin. Huwag nating ibibinta na ang mga reject sa kanila. Di bali kung alam nila na reject, yung mga kabig-kabig lang, halimbawa kung gustuhin nila, walang problema yon. Pero ang pinaka hindi na talaga dapat pwede pa na ibibinta natin sa namimilig manok sa atin, yung alam natin na nakaroon na talaga ng maglubhang sakit, tapos nakarecover lang, ginamot natin. Dapat yan talaga ang wag na natin gawin, na ibibinta natin sa namimilig manok sa atin. Kasi ang manok din, kapag nagkaranas na ng malubhang sakit, mahina na talaga ang stage yan. Hindi na pwedeng gagamitin yan na panglaro, pang entry-entry sa industriya, sa larangan, sa laro sa manok. Yan totoo. Kaya itong mga ginawa kong content video para sa inyong mabaguhan din ito. Parang mayroon kayong matutunan na ang manok, kapag malubha ng sakit, kung tulad kayo sa aking manawain kayo sa inyong alagang manok, huwag nating hayaan na antay na lang natin siya na kung kailan ang buhay niya, hindi natin ginagamot. Akin ginagamot ko pa rin yan. Hindi ako nang hinayang sa ibinigay kong gamot at saka oras
na pag-alaga ko sa kanya. Dahil maunawain ako, sarili ko lang tong opinion sa pag-alaga ng manok. Pero karamihan talaga sa ibang nag-alaga ng manok, lalong-lalo na sa mga malaking breeders, kapag ang manok talaga nila maluba ng sakit, ayaw na nila yan. Hindi na yan. Pinag-aksyengan pa nilang panahon na ipagamot-gamot pa yan. Dahil alam nila na wala ng pag-asa yan na mabubuhay. Kaya nagkadepende nga yan sa ating nag-alagang manok. Ako na iba ako dahil maunawain ako sa aking alaga. Kahit anong klaseng hayop na nialagaan ko, maunawain talaga ako. Manghinaya nga ako dati na alisin ko, ibibinta ko ang aking alaga kapag napamahal na sa akin, lalong-lalo ang mga manok ko, kung piling-pili ko nang hinayang ako dati na ibibinta ko yan. Kasi ginagamit ko lang ng pang personal kong pang entry sa industriya sa laro sa manok nung una kong pagpapalahi ng manok. Sa ngayon lang ako nagbibinta na napadami ko ng aking mga alagang manok kasi hindi ko naman lahat-lahat sila nagagamit. Yan. Yung iba, pag may lumalapit sa akin na nakagusto, bumibili, magkasundo kami sa presyo na hindi naman babaratin ang manok ko, binibinta ko sa kanila. Pero kung opiran nila ako ng presyong mababa pang budget meal, hindi ko binibigay sa kanila dahil ako naman ang lugi. Ako naman kawawa na nagpalaki gumagastos dahil hindi basta-basta ang pagmamanok, ang pagbibreak mula itlog pa lang ginagastosan na natin, nagbabayad sa incubator, tapos pag ready to fight na malaki ang ginagastos natin, bibilhin lang ng budget meal. Huwag naman, luging-lugi naman tayo niyan na nagpapalahi ng manok. Yan lang, maraming salamat ulit sa panonood.